Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong umaga. Nakatakdang makipagpulong ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Cambodian Prime Minister Hun Manet upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon at ugnayan sa iba't ibang larangan. Sa kanyang pre-departure speech, binibigyan diin ng Pangulo ang layuning palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Cambodia at paghingi ng suporta para sa ASEAN chairmanship ng Pilipinas sa 2026. Magkikipagkita rin siya kay Hun Sen, acting head of state, at sa asawa nito, pati na rin sa mga business leaders mula sa Pilipinas at Cambodia. To this end, we will discuss expanding our commercial relations and building more resilient value chains. Through intensified defense and security cooperation with Cambodia, we hope to uphold a peaceful, stable, and resilient ASEAN community. Hataw Balita ngayon! Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng bagong Migrant Workers Office sa Phnom Penh, Cambodia. Sa unang araw ng state visit ni PBBM sa Cambodia, pinuntahan niya ang Filipino community doon. Nasa 10,000 na mga Filipino ang nasa Cambodia ayon kay Philippine Ambassador Flerida Ann Camille Mayo. Hataw Balita ngayon! Hinamon ni House Deputy Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Malacanang na i-waive ang parliamentary courtesy at hayaan ang ganap na congressional scrutiny sa proposed presidential budget. Kung wala niyang tinatago sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dapat welcome ang maigting na pagbusisi sa kanilang panukalang pondo para sa 2026. Hayaan na niya ng tanggapan ng Pangulo na sagutin ang mga tanong tungkol sa confidential at intelligence funds, gayon din ang anyay questionable appointments, budget sa presidential trips, palace renovations at iba pa. Ngayong araw, inaasang haharap ang Malacanang sa House Committee on Appropriations para sa deliberasyon ng panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Hataw Balita ngayon! Inihayag ni House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na pagtutuunan ng ikalawang pagdinig ng House Infra Committee ang mga construction company na konektado kay Cesara Diskaya. Araw ng Martes, September 9, nakatakda ang ikalawang pagdinig ng Infracom. Inilunsad ang legislative inquiry para imbestigahan ang maanumalyang proyektong infrastruktura ng pamahalaan, kabilang na ang mga kontrabaha. Kabilang ang construction company ng mga Diskaya na kabilang sa top 15 contractors na nakakuha ng flood control projects ng pamahalaan. Ito pong darating pong pagdinig, I think there will be a focus on the Diskaya-related firms, no? Para makita ho natin yung mga yung mga ginawa niya over the course of the years na from lumaki sila Pinoy administration, mas malaki sila sa panahon po niya President Duterte as admitted in the Senate hearing. Hataw Balita ngayon! Naniniwala ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na dapat isama sa Immigration Lookout Bulletin ng mga miyembro ng 2025 Small Committee ng House of Representatives. Ayon sa LCSP, ito'y dahil sa 2025 budget, naglabasa ng mga questionable insertions sa budget, lalo na pagdating sa Department of Public Works and Highways o DPWH, dapat anila na bantayan na rin ang galaw ng mga dating miyembro ng komiting ito. Ang small committee ay binubuo ng 4 na elected members na nagsasapina ng institutional amendments sa budget report bago pagkasunduan ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee hearings. Nandito ay itong mga insertion ay ito nga mga pinanginilalaan at iniimbestigahan mga ghost projects na ng mga flood control. So bago pa man maisip ng mga mambabatas nito, magkasakit sila,
sana mailagay na sila sa immigration lookout bulletin. Hataw Balita ngayon. Samantala, tinututukan ngayon ng Department of Education ang pagpapalakas sa mental health support para sa mga guro at mag-aaral. Itong muling tiniyak ni Education Secretary Sani Angara sa isang interview sa Coronadal City. Ayon sa kalihim, pinalalakas ngayon ng DepEd ang Child Protection Committees sa mga paaralan kasabay ang pagbibigay ng mas malaking atensyon sa mental health ng mga miyembro ng school community upang matugunan anya ang kakulangan ng mga guidance counselor pag magbubukas ang DepEd ng bagong posisyon. So ngayon, gagawa tayo ng lower position, guidance counselor associate, para hindi bakante yung mga position yun, yung mga nag-a-advise, nagbibigay ng nakikinig sa ating mga estudyante na may problema. Alam naman natin na yung cases of mental health, bullying ay mataas. So yan, makakatulong sa kanila. Hataw Balita ngayon. Natapos na kahapon ang pag-iimprenta ng 2.2 million na mga balota para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa susunod na buwan. Ito ang mga balota na gagamitin sa Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at ang Special Geographic Area. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sisimula nila ang deployment o pagpapadala nito sa iba't ibang probinsya sa BARN sa September 16. Hataw Balita ngayon. Bubisita si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Camp Sionco sa Maguindanao del Norte nitong Sabado, kung saan nakipagpulong siya sa 6th Infantry Division at Joint Task Force Central. Kasama niya sa pagpupulong sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete. Dito ipinaalala ni Teodoro na dapat manatiling non-partisan o walang papanigan ng mga sundalo sa darating na unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections sa Oktubre. Iginit ng kalihim ang halaga ng makasaysayang unang Bangsamoro Parliamentary Elections para sa kapayapaan at demokrasya sa Mindanao. Samantala, tiniyak ng 6th Infantry Division sa pamumuno ni Major General Donald Gumiran na handa ang kanilang hanay na siguraduhin ang mapayapa at maayos na eleksyon sa BARM. Hataw Balita ngayon. Binati ng Pangulo ang tennis ace na si Alex Iyala sa kanyang pagkapanalo sa Guadalajara 125 Open. Ayon sa Pangulo, ang tagumpay ni Iyala ay tagumpay ng buong bansa. Pangako rin ito na mas marami pang atleta ang susunod sa yapak nito. Nasungkit ni Iyala ang kanyang unang Women's Tennis Association title matapos talunin ang pambato ng Hungary na si Panna Edvard. Dalawang magkaiwalay na aksidente ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Bendia Flyover at EDSA Bagong Barrio, Caloocan City. Naging katuwang naman ng UNTV NAR ang Makati Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagbibigay ng tulong sa insidente sa Bendia. Si Leslie Widem humahataw. Isang tawag mula sa isang concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue National Headquarters tungkol sa isang aksidente sa EDSA Bagong Barrio, Caloocan City nitong Biyernes, September 5. Kaagad na pinuntahan ng rescue team ang aksidente at nadatnan doon ang dalawang lalaking sugatan. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Nicole Democristo po from UNTV News and Rescue. Pumayag po ba namin kayong tulungan, sir? Ano pong pangalan niya po, sir? Oliver. Oliver po. Okay po, Wait na po, kalma lang po kayo, sir. Tulungan po namin kayo. Tumama po ba yung ulo ninyo, sir? Hindi naman po. Yung likod niyo po. Saan po yung may ano po? Dito po. Pwede po namin i-assess po, sir. Nadatnan ng rescue team ang dalawang biktima na nasa gitna pa ng kalsada at halos hindi na makatayo. Ayon sa driver ng motor, galing sila ng kanyang kapatid sa check-up sa lung center at habang binabaybay ang Bagong Barrio, Caloocan City, pauwi ng kanilang bahay nang bigla silang masalpok ng isang truck.
Nagtamo ang driver ng motor ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan, sa pisngi at kilay, habang ang kapatid naman nito ay hiwa sa kanyang kamay, gasgas sa tiyan at pananakit ng kaliwang balikat. Dito po masakit po dito, sir. Nagkagalaw niyo po, naiaangat niyo po. Saan kami makasama? Kunin ko po, sir, ha? Oh, sige, sila na bahala doon, ha? Tayo ka. Sige, tayo. Kaya niyo po. Kaagad namang inassess, kinuna ng vital signs, nilinis ang mga tinamong sugat ng mga biktima. Nilagyan din ng sling ang nananakit na balikat. Matapos malapatan ng first aid ang mga biktima, ay dinala na ang mga ito sa Quezon City General Hospital. Good morning na pala. Ano nangyari? Gagambado sila dito ng tractor. Nadaanan ng UNTV News and Rescue Team ang isang vehicular crash sa kahabaan ng Buendia flyover northbound pasado alas 12 ng madaling araw, September 5. Kinakasangkutan ang aksidente ng isang motorsiklo at Ford Raptor. Nadatna ng team na nakahandusay ang dalawang lalaki sa kalsada. Nagtamo ang angkas na lalaki ng sugat sa siko, ulo at gasgas sa magkabilang tuhod na agad nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Pauwi na sa kanilang bahay ang 34 anyos na biktima ng maaksidente at nasagi ng sasakyan. Ang nangyari dito, unang-una may tumawag sa amin sa tower namin sa White Bay. So meron nga daw nangyari dito na disgrasya. So pagpunta namin dito, nakita na namin na yung motor kumaliktad. Tapos yung angkas ng motor, yung driver, saka yung nakangkas ng motor, yung nakahiga na rito. Tapos sugatan na sila. Ang driver naman ng motorsiklo na 33 anyos ay nilapatan din ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team sa natamo nitong injury. Katuwang ang Makati Disaster Risk Reduction and Management Office na rumisponde sa insidente. Dinala ang dalawang biktima sa St. Luke's Medical Center upang mabigyan ng karapatang atensyong medikal. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng music and arts session sa Philippine Embassy sa the Netherlands para sa mga kababayan nating kabataan doon. Samantala, magsasagawa naman ng blood donation drive sa Philippine Consulate sa Jeddah, Saudi Arabia sa September 22. Ito ang wahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa isang virtual conversation sa September 18 na alas 7 ng gabi. Ito ay may temang Creating a Sea Change, Art and Advocacy with Erica Isleta. Sa mga interesadong dumalo, umantabay lamang sa livestream link na ipopost sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. sa facebook.com/PHINUSA. Magkakaroon naman ng music and arts at hands-on activities para sa mga kabataang may edad 7 hanggang 10 na nasa The Hague sa The Netherlands. Isasagawa ito upang pagyamanin ang imagination ng mga kabataan sa Filipino language at culture. Gaganapin ito sa September 20, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa Embassy of the Philippines sa The Hague. Limitado lamang ang slots kaya't mag-register na sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa The Netherlands sa facebook.com/PHINTheNetherlands. Samantala, magsasagawa ng consular outreach mission sa Real Whale sa September 20 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa 1891 Pavilion Theater, East Parade, Real. Limitado lamang ang slots na maaari ma-accommodate kaya't hinihikayat ang mga interesado na magpa-register sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa United Kingdom sa facebook.com/PHLNUK. Magkakaroon naman ng blood donation drive sa Philippine Consulate sa Jeddah, Saudi Arabia. Gaganapin ito sa September 22, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Social Hall ng Konsulado. Sa mga nais mag-donate ng dugo, mag-register lamang sa tinyurl.com/JPCG Blood Donation Drive. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Sinubaybayan at pinadalhan ng babala ng militar ng China ang mga barkong pandigma ng Canada at Australia habang dumaraan ang mga ito sa Taiwan Strait. Ayon sa kanila, ito ay isang provokasyon na nagpapalala sa tensyon at nagdudulot ng panganib sa seguridad ng rehiyon. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live.
Yes, Jeffrey. Yes, magandang araw. At Sherwin, inakusahan ng China ang mga barkong pangdigma ng Canada at Australia ng paggulo sa Taiwan Strait habang iginigit nito ang pag-aangkin sa lugar. Ayon sa Eastern Theater Command ng China, ang Canadian frigate HMCS Ville de Quebec at Australian destroyer HMAS Brisbane ay nagsagawa ng provokasyon habang dumaraan sa makitid na daanan ng Taiwan Strait. Giit ng China, pinataas nito ang tensyon sa rehiyon. Paliwanag ng Canada at Australia, dumaan lang ang kanilang mga barko sa strait bilang bahagi ng freedom of navigation sa ilalim ng international law. Ayon sa Canada, ang kanilang barko ay bahagi ng Operation Horizon para isulong ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Kamakailan din, lumahok ito sa Freedom of Navigation exercises sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa Taiwan, mahigpit nilang binabantayan ang Taiwan Strait at handang magpadala ng puwersa kung kinakailangan para sa seguridad. Ipinaglalaban ng US at mga kaalyado nito ang Taiwan Strait ay international waters o karagatan na malayang makadaan ng kahit anong bansa. Tinutulan ito ng China na sinasabing parte ito ng kanilang teritoryo at patuloy na magpapalakas ng presensya militar sa lugar. Balik sa iyo, Shirley. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, nag-uulat ng live mula sa Canada. Hataw Balita ngayon. Naharap ang Canada sa matinding hamon ng kawalan ng trabaho sa mga kabataan. Isinisisi naman ng ilang politiko ang Temporary Foreign Worker Program. Iginit na mga eksperto na hindi ito ang ugat ng suliranin. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita. Si Charles Corpus live. Charles, magandang umaga, Charles. Yes. Nanawagan sina Conservative leader Pierre Poilievre at PC Premier David Ibay na baguhin o tuluyang alisin ang Temporary Foreign Worker Program o TFWP. Pero ayon sa mga immigration lawyer at ekonomista, hindi basta-basta nakakakuha ng dayuhang manggagawa ang mga employer. Kailangan munang patunayan na walang Canadian na maaaring kunin sa posisyon at dapat ang sahod ay naayon sa tamang pamantayan. Mas malaki umano ang epekto ng dumaraming international students na may open work permits. Ayon sa mga ulat, mas mabilis ang pagdami ng mga estudyanteng ito kaysa sa mga bakanteng trabaho. Dahil dito, tumaas ang youth unemployment rate sa 14.5% at posibleng lumala pa kung magkaroon ng recession. Sinabi ni Prime Minister Mark Carney na binabawasan na nila ang bilang ng mga bagong imigrante at ang oras ng trabaho ng mga estudyante para maibalik ang balanse. Pero paalala ng mga eksperto, ang tunay na solusyon sa kawalan ng trabaho ay ang pagpapatatag ng ekonomiya, hindi lamang ang pagbabawas ng imigrasyon. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Charles Corpus, live na nag-uulat mula dyan sa Canada. Makakapanayam natin ngayong umaga, live in the studio, dito po sa RMB, si Colonel Clifford Nicanor Basco, ang Assistant Chief of Marine Staff for Civil Military Operation ng Philippine Marine Corps upang pag-usapan ay isasagawang karangalan ng marathon sa ika-75 anibersaryo ng Philippine Marine Corps. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Clifford, ayan. Colonel Clifford Basco. Yes, ma'am. Magandang umaga po, Ma'am Annie, at sa ating kasama sa studio kay Sir Amigo Sherwin. Magandang umaga din po sa inyo at sa lahat ng nakikinig dito sa inyong programa sa UNTV. Colonel Clifford, maraming salamat for joining us dito mismo sa Radio Mobile Booth. Yes. Maraming salamat. Sumadya kayo dito. Magandang umaga po. Thank you very much. Una, pag-usapan natin. I understand mayroon kayong isang event na gagawin. Ito yung pagdaraos ng Karangalan Marathon 2025.
kaalinsabay po ng pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng Philippine Marine Corps. Tell us, what is this all about? Ano ba itong event na ito? Yes, ma'am. Ito pong event, itong Philippine Marine Corps Karangalan Marathon 2025 ay isang aktibidades kung saan nakalinya itong mga activities natin para sa ika-75th Marine Corps birthday. So ang inyong Philippine Marine Corps po ay 75 years old na siya. So Diamond Jubilee po ito. So itong Philippine Marine Corps Marathon ay gaganapin sa ika-19 ng Oktubre sa taon na ito. At ito ay isang run for a cause. Meron po tayong layuning tumulong sa iba't ibang programa sa adhikain ng ating Philippine Marine Corps. Unang-una, ito ay para suportahan ang mga scholar ng Philippine Marine Corps Officers Spouses Association kung saan meron po silang 43 na kabataan na mag-aaral na sinusuportahan sa pamamagitan ng scholarship. Pangalawa po ay ang mga anak ng mga nasugatan at ating mga nasawing mga Marines sa pamamagitan ng Wounded Warrior Program ng Philippine Marine Corps. Ito ay programang naglalayon na magbigay ng pag-asa at suporta sa mga pamilyang naiwan ng ating mga magigiting at bayaning sundalo. At panghuli, ang marathon na ito ay isa ring magsisilbing paraan para direktang makatulong po tayo sa ating mga Marines na nakadeploy sa mga border islands, ang tinatawag natin, o yun sa mga dulong isla ng Pilipinas, kagaya ng Mabulis Island sa Batanes, sa Timog naman, sa Panguan Island sa Tawi-Tawi, meron din sa Morogol, sa Bongo Island, at of course sa West Philippine Sea, sa Kalayaan Island Group ng ating bansa. Okay. Mga kasambahay, alamin din natin kay Colonel Clifford ano yung mga maaring asahan ng mga kalahok at ng sambayanan ngayong unang pagkakataon. If I'm not mistaken, Colonel, this is the first time na isasagawa ang Karangalan Marathon ng sabay-sabay sa iba't ibang panig ng bansa. Ano itong mga lugar na to? At sabay-sabay na magpagdadarausan. Colonel, pakipaliwanag nga yung bagay na yan. Yes, ma'am. So, sa first time po ito nagaganapin na sabay-sabay ang gun start sa 6 na lugar sa buong Pilipinas. Meron po tayong 6 na legs. Unang-una, of course, ang main event dito sa Metro Manila, kung saan gaganapin po ito sa Taguig City, sa aming headquarters sa Marine Barracks. Pangalawa, sa pinaka-northern na syudad ng ating bansa, meron po tayong Lawag City leg. Pangatlo, ay meron din po tayong leg sa Subic at papuntang Bataan, yung Subic-Bataan leg. Pang-apat, meron po tayong Puerto Princesa sa City leg sa Palawan. Pang-lima, sa Cotabato City, meron tayong Cotabato City leg. At pang-anim, ang pinaka-timog na lugar sa ating bansa, the southernmost part of our country, meron tayong gaganaping leg sa Tawi-Tawi. So sabay-sabay po ito lahat na magsisimula. Aasahan din po natin, hindi lang ito isang makabuluhang marathon for a cause, kung hindi din ito makakalimutang experience sa ating mga sasali. Halimbawa, sa ating dito sa Metro Manila, bukod sa marathon, pagkatapos ng marathon ay makikita nila, nakadisplay po ang mga kapabilidad ng ating mga Marines doon sa finishers area, kung saan nakalagay ang ating mga tangke, ang ating mga armor assets, ang ating mga artillery assets. Nandoon din ang ating mga boats, at magkakaroon din ng performance ang ating Marine Drum and Bugle Team, at pati na rin ang ating mga silent drill teams. So ito po ang maaasahan ng ating mga lalahok. At para naman sa mga entitlements, ang tinatawag nilang makukuha pag sumali sa Marathon for a Cause natin, sa lahat po ng magtatapos ng 50K ultramarathon, magkakaroon po kayo ng finishers trophy. Sa lahat naman ng sasali ay magkakaroon ng singlet at yung mga race bib na tinatawag. Magkakaroon din po ang finisher shirt ang lahat ng magtatapos ng 20 km half marathon category, 40 km category, at 50 km ultramarathon. At sa lahat ng mga magfi-finish ay meron silang finisher's medal. Bukod po ito sa mga loot bags na ipapamahagi, cash prizes para sa mga podium finishers, at marami pa po kaming mga surprises
na nakalaan para sa event na ito. Okay. Colonel Clifford, bago ko po ipasa kay Amigo Sherwin Kulubong, mga ilan ang participants na lalahok dito po? Ito po ay tinatarget natin na magkakaroon tayo ng record bilang isa sa pinakamalaking military marathon sa Southeast Asia. So dahil meron pa tayong 6 sites, maaari pa tayong aabot ng 15,000 or more runners sa ating event. Okay, 15,000. Ayan, mga kasambahay. Si Amigo Sherwin naman, thank you for that, Colonel. At this point, si Amigo Sherwin wala naman sa studio, ay may mga dagdag na katanungan. Amigo Sherwin, go ahead po. Yes, good morning po, Colonel Clifford. Doon po sa mga nakakapakinig sa atin ngayon, maaaring maitanong, sino-sino ho ba yung po pwedeng sumali at papaano ba sila sasali? Lalo na kung ine-expect po natin ay 15,000 dito na po pwedeng lumahok sa military marathon, Colonel. Opo, so lahat po ng ating mga kababayan, magsisimula ka man, nagsisimula ka pa lang na tumatakbo o veteranong tumatakbo ka, lahat po ay inaanyayahan nating sumali sa ating Philippine Marine Corps Karangalan Marathon bilang pagkakaisa po sa ating mga sundalo na nakadeploy na nagbabantay ng ating West Philippine Sea, ng ating mga isla at sa 75th Marine Corps Diamond Jubilee birthday po. Okay po. Paano ho natin na pinaghahandaan po ito, Colonel? Meron ho ba tayong mga na-encounter dito po sa ating paghahanda para po sa military marathon? Amigo Sherwin, alam mo po, sa o-organize ng ganito kalaking programa, ganitong kalaking run for a cause, ay hindi talaga may iwasang magkaroon ng mga hamon or challenges. Pero ito naman, kagaya ng mga race route natin, kailangan natin kumuha ng mga permits sa mga LGU at syempre sa pag-iimbita sa lahat ng mga gustong sumali at lumahok dito. So lahat naman po ito sa pamamagitan ng kooperasyon ng ating mga LGUs, nakakuha na po tayo ng mga permits. Yung ating mga race route na tinatawag ay nandun na po sa ating website at nakapost na po. So sa pagtutulungan ng ating mga sponsors, ng ating mga partners at syempre ng ating mga LGUs po. Right. Maraming salamat po. Back to you, Annie. Maraming salamat, Amigo Sherwin. And this time, balikan natin, Colonel Clifford, is this the first time na magkakaroon ng marathon? And how about last year? No, nagkaroon po tayo ng anniversary ng Philippine Marines. Ano naman po yung ginawa last year? Ito po ang pinaka-8th iteration, ma'am. Pinaka-8th iteration po ito, Ma'am Annie, ng Philippine Marine Corps Marathon. Last year, ang first time na ang ruta po dito sa Metro Manila ay ginanap sa BGC, Taguig City at saka sa Makati City. So ngayon, ang pangalawang pagkakataon po. So last year, the same marathon, pero hindi buong Pilipinas. Okay. Dito lang po sa Metro Manila. So for the first time, sabay-sabay po tayong tatakbo sa buong Pilipinas mula sa pinaka-norteng ating city, Lawag, hanggang sa pinaka-south o pinaka-timog sa Bungaw, Tawi-Tawi. Okay. Yung mga beneficiaries nito, you mentioned a while ago, kasama po ito yung mga family nung naging victims ng Mama Sapano. Tama po ba? Can you please clarify that again? This is run for a cause. And yes, then, sino po yung mga beneficiaries nito po? Ang beneficiaries po nito, unang-una ay ang mga may scholars po na may 43 scholars ang ating Philippine Marine Corps Officers Spouses Association na tinutulungan nila. At yun, yung pamilya po ng ating mga nasawi at mga wounded na mga Marines sa pamamagitan ng ating Wounded Warrior Program. At pangatlo po, direkta po itong beneficiaryo yung ating mga Marines na nakadeploy sa mga isla, yung mga border islands sa mga dulot-dulo ng ating bansa. Okay, hindi nyo po na itatanong, itong Philippine Marines, this is the elite force ng Armed Forces of the Philippines. You are under the Philippine Navy, tama po? Yes, ma'am. Okay. Opo. Para ma-educate yung ating mga kababayan kung gaano ang hirap nito mga members po ng Philippine Marines. Ito pag sinabi mo sa siege, sea, air, and land. Operation. Yes. Kayo po yung highly trained pagdating sa mga tinatawag nating
unconditional warfare and special operations. Tama po ba? Yes, ma'am. So ang ating pong Marine Corps ay disciplined and well-trained po dahil din sa mga operational conditions ng ating bansa. Dahil nagkaroon po tayo ng mga insurgency, nagkaroon po tayo ng mga terrorism, at ngayon naman nagkakaroon tayo ng hamon o challenge sa ating territorial defense. So kailangan po talaga yung ating pwersa, yung ating Marines ay maging trained sa lahat ng aspeto ng pakikipaglaban or ng warfare. Okay, I myself, ganun din ang sambayan ng Pilipino, mga kasambahay sa kabuuan. Ang pagrespeto natin sa lahat po ng components ng Armed Forces of the Philippines, the Philippine Army, the Philippine Air Force, and of course the Philippine Navy, na kung saan under kayo. Ang ating pagrespeto sa ating mga members po ng Armed Forces of the Philippines. And thank you for your courage, okay, and bravery. In the face of danger, in the face of hardship, especially yung mga naroon sa West Philippine Sea, you remain loyal and dedicated to your duty. Thank you. Gusto ko po kayo saluduhan. At this point, Colonel Clifford, ano muli ang panawagan nyo in line with the activity, itong event sa nalalapit na 75th founding anniversary po ng Philippine Marines? Maraming salamat po, Ma'am Ani. Uli, nananawagan ako sa ating mga gustong sumali sa ating Run for a Cause. Suportahan po natin ito sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kahit nasaan ka po, ay merong marathon na mangyayari sa isang syudad malapit sa iyo. Sa mga hindi naman makakalahok physically, meron po tayong virtual run option sa ating Philippine Marine Corps Marathon. At muli, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, at sana magkita-kita tayo sa October 19 para sa Philippine Marine Corps Karangalan Marathon 2025. Salamat po sa Diyos, sa ngalan ni Kuya Daniel Lason, amigo Sherwin Kulubong, Colonel Clifford Nicanor Basco, he's the Assistant Chief of Marines Staff for Civil Military Operation ng Philippine Navy. Samahan nawa kayo ng Diyos. Maraming salamat po, ma'am. At sa inyong lahat. Keep safe. Idineklarang Cotton-Free City ang lungsod ng San Pablo sa Laguna ni Mayor Nadji Gapangada. Dito, mahigpit na ipinagbabawal sa mga opisyal at ang mga tauhan ng pamahalaan na tumanggap ng suhol at komisyon at iba pa. Ang pagdedeklara ng cotton-free sa lungsod ay naglalayo na mahikayat ang mga negosyante na mag-invest sa kanilang lugar. Magnegosyo po kayo dito. Wala pong parking fee ang mga pondo. Hindi po kukutong ng 10% ang mayor. Lahat ay kumiti yung I promise you. Magpadala na po ng pagdala dito ang mga gustong maglagay ng negosyo dito. Hataw Balita ngayon. Tawag na highly organized crime ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang uri ng korupsyon sa bansa. Ito ang kanyang mensahe sa isang protesta kahapon kasama ang mga progresibong grupo laban sa anomalyang flood control projects. Si Grace Doctolero humahataw. Nagsagawa ng kilos protesta sa Malcolm Square, Baguio City ang mga kabataan at progresibong grupo upang ipanawagan ang pagtigil sa korupsyon sa mga infrastructure projects. Character demolition and assassination. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pala, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ayon kay Magalong, hindi lamang mga kontratista ang dapat panagutin kundi mismong mga politikong nasa likod ng mga anomalya. Itong corruption na nangyayari po na ito po ay syndicated na.
highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang ang may sala. Hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura ng proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka-sakim dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Binigyan din ni Magalong na dapat magpatuloy ang social activism bilang paraan ng pagbabago. Because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have fame, to have money. All you have to do is have that courage to change the world. And you are practically doing it now. Hinikayat din ng alkalde ang mga Pilipino na matutong pumili ng matapat na lider at huwag magpalinlang sa pera at kapangyarihan. Panawagan ni Magalong huwag hayaang masira ng korupsyon ang moral values ng mga Pilipino. Iginit din niya na ang laban kontra sa katiwalian ay hindi lamang para sa Baguio kundi para sa buong bansa. Grace Doc Tolero, humahataw sa balita ngayon. Agad na napigilan ng otoridad ang tangkang human trafficking sa Tawi-Tawi. 13 individual ang nasagip at 2 facilitator ang naaresto sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ayon kay Lieutenant Colonel Jezreel de la Cruz ng Maritime Group, kabilang sa mga biktima ang 6 na lalaki at 7 babae na na-recruit mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Nasabat din na ilang tricycle at hindi markadong bangkang demotor na ginagamit umano sa paglipat ng mga biktima. Batay sa pagsisiyasat, 9 na mga biktima ang nakatakdang dalhin sa Thailand bilang customer service representatives, habang 4 naman ang papuntasan ang Malaysia bilang entertainers. Lahat sila ay walang tamang travel at work documents. Ang mga nasagip na biktima ay agad na ito-turn over sa Ministry of Social Services and Development ng BARD, habang patuloy naman ang investigasyon sa isang suspect. Hataw Balita ngayon. Idineklara na ng 9th Infantry Division, Philippine Army, ang bayan ng Balud bilang kauna-unahang insurgency-free sa buong isla ng Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Formal nang idineklara ng 9th Infantry Division Philippine Army ang bayan ng Balud bilang stable internal peace and security status nitong Biyernes. Kauna-una ng bayan ng Balud sa 20 munisipalidad at isang syudad na wala ng presensya ng New People's Army o armadong grupo. This is what we see in Balud with the declaration of the siege as a testament. You have shown us that great leadership, that strong political will, that unity, and that resolute community fighting for the precious municipality. Above all, you have shown us that indeed peace is possible. Sa hinaba-haba ng panahon ng inyong pakikibaka, kaya palang mangyari na magkaroon ng totoong kapayapaan, partikular dito sa bayan ng Balud. Sa taya ng 96th Infantry Battalion Philippine Army, nasa mahigit 50 rebelde ang nagbalik loob na sa pamahalaan sa buong bayan ng Balud. Halos 3 taon ang ginawang pagbabantay, pagmamonitor at pakikipag-ugnayan sa security forces ng pamahalaan ng LGU Balud upang matuldukan na ang matagal ng problema sa insurhensya. Isa sa pinakasekreto kung paano agad ma-monitor ang suporta ng taong bayan. Pag ayaw na talaga sa FA, hindi na nila magpipilit. Magre-report at magre-report yun. So, last December may pumasok sa amin. Monitor na agad namin. Yun nga sa sa inyo kung gaano kami kasuportado. At alam ko naman, garantiya ko yun na ginagawa mismo ng PNP at Philippine Army sa buong Masbate. Ilan lamang sa mamahalagang bagay na ginawa ng lokal na pamahalaan ng Balud ang paglalagay ng mga access road sa mga liblib na lugar, lalo na ang mga sityo. Malaking tulong din ang pakikisa ng bawat residente na nagbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng gamit ang social media
para mai-report sa mga kinauukulan ang pagpasok ng mga kahina-hinalang personahe. Katulong din ng Philippine Army ang Philippine National Police para mabantayan ang mga exit at entry point kapag may mga pumapasok na mga armadong grupo. This milestone is a victory for every Baludron who choose peace, for every leader who foster unity, and for every partner who stood firm in the face of challenge. It is true that through collective resolve, a brighter, more peaceful future is not just hope, but a reality we can be. On behalf of the Philippine National Police, I extend our deepest congratulations. Let me assure you, our work does not end here. The PNP pledges to continue doing its part. We will work hand in hand with our counterparts in the AAP, maging ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa coastline at maging ang pag-monitor sa mga armado na nanggagaling sa Panay Island at tumatawid ng Balud. Sa pamagitan ng pagdedeklara na wala ng presensya ng armadong grupo, malaki ang potensyal na maisulong ang pag-unlad ng ekonomiya maging ang turismo sa Masbate. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Isinusulong ngayon ng Cagayan de Oro City Water District o COWD ang pagtatayo ng 5 million pesos na water district o water treatment plant bilang bahagi ng kanilang modernization plans. Kabilang ito sa priority projects na 2025 hanggang 2035 development program upang mapabuti ang supply at distribution ng tubig sa lungsod. Ang pasilidad ay kukuha ng tubig mula sa Bobonawan River, sa Baungon, Bukidnon at sa Cagayan River. Kasabay nito, isinusulog din ng COWD ang 12 billion repiping project para palitan ang lumang pipeline sa buong lungsod. Aminado naman ang COWD na hindi madali ang pagpondo sa mga proyekto kaya't humihiling sila sa Department of Public Works and Highways na maglaan ng pondo para sa mga nasirang pipelines at pipe bridges na apektado ng mga road at bridge construction projects. Hataw Balita ngayon! Nagsimula na ang paghahanda para sa Pasta Mania ng Hotel and Restaurant Association of Baguio. Nasa 150 kilong pasta ang lulutuin at gagawing iba't ibang potahe na may halong lokal na lasa at kultura. Si Grace Doctolero, humahataw. Nakatagdang ganapin ang Pasta Mania ng Hotel and Restaurant Association of Baguio sa Oktubre 2 sa SM Atrium bandang alas 10:30 ng umaga. Magiging bukas ito sa publiko bilang bahagi ng ika-18 Hotel, Restaurant at Tourism Month sa Baguio. We're doing the Pasta Mania. There will be 13 establishments participating. There are like 7 or 8 flavors. So it's prepared for free to the public. And it's going to be in SM Atrium Baguio. So as you always know about, every year naman we do this for free to the public. It can be capable of feeding 15,000 people. Makikiisang 11 hotel at restaurant sa lungsod, kabilang dito ang Baguio Country Club, Crown Legacy Hotel, El Cielito Hotel, Hill Station, John Hay Hotels, Lafayette Suites, Lemone Hotel, MV Alavanza, Soto Grande Hotel, The Orchard Hotel at iba pa. Hindi lang basta Italian pasta ang tampok kundi ang malikhaing pagsasanib ng Filipino at Cordilleran flavors. Ayon kina Chef Roden Raul Florendino at Chef Arthur Nucaza, mga chef in charge ng Pasta Mania. Layunin nitong ipakita ang paraan ng pagluluto sa Cordillera, slow cooking, matiyagang paglilayer ng flavors at paggamit ng lokal na sangkap na pinagsasama ang tradisyon at inobasyon. Yung mga flavors na gagamitin nga natin sa pasta natin is yung longganisa, yung hamonado and garlic, tapos yung tuna pasta, spicy sardines, pesto, tsaka yung spaghetti bolognese. Pero kanya-kanyang assignment yung per establishment kung paano nila gagawin.
it's divided into 16 pies. So one pie, the diameter is 12 feet by 5 by 4 feet, and the depth is 6 inches. So we're looking at around 150 kilos of raw pasta per pie. Higit sa pagkain, isang pagdiriwang ng komunidad ang Pasta Festival kung saan bawat plato ay may dalang kwento. Bahagi ito ng makulay na pagdiriwang ng ika-18 HRT Month na gaganapin sa Baguio Country Club mula October 9 hanggang October 11. Grace Doc Tolero, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-8 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.